Ng hapon sa inyong lahat. Ako si Jassy Rose Camarillo mula sa lungsod ng Kidapawan at paaralan ng Sanyal Cruz National High School. At ikinagagalak kong maging bahagi ng pagdiriwang na ito. Kasama ko rin ngayon sina Daisy, Nicole, Marcus at Athena na handang magbabahagi ng kanilang inspirasyon at kasiyahan sa pagkatuto. Narito na ang edukasyong masaya, kinabukasang makulay. Patuloy natin ipagdiwang ang International Happiness 2025 at pagtuunan ng pansin ang kasiyahan sa edukasyon. Sa bawat ngiti at tuwa sa pagkatuto, hinuhubog natin ang mas maliwanag na kinabukasan. Sama-sama tayong magbigay lakas at sa ating mga pangarap para maglakbay patungo sa tagumpay. So, good afternoon po sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa ating usapin ngayong hapon ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama mula sa Kidapawan. Jassy, kamusta ka? Okay lang po. Kamusta din kayo? Ikaw, Marcos. Okay lang din po. Hello, Athena, kamusta ka? Okay lang po. Masaya po. Good. Ikaw, Nicole. Mukhang Okay, so good afternoon everyone. Good afternoon po sa ating manonood. Kasama po natin ngayon sa Zoom ay sina Miss Chat at si Miss Jolene po. Good afternoon po. So ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin ang part 2 kasama ang kidapawan ng International Happiness Day, Kalambag, Edukasyong Masaya, Kinabukasang Makulay. Atin pong bigyang pansin ang kaligayahan sa edukasyon dahil ang masayang pagkatuto ay daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Napag-usapan na po natin ang masayang pagkatuto. Para po sa inyo, ano ang ibig sabihin ng masayang pagkatuto para sa iyo? Unahin natin tanungin si Jassy. Para po sa akin, ito ay kapag natututo tayo na may sigla, inspirasyon at interes kung saan ramdam mo ang suporta at kasiyahan sa proseso ng pag-aaral. Yun lang po. Dapat talaga ano. Tama. Mm. How about Mark? Para po sa akin, ang masayang pagkatuto ay hindi lang po about sa pag-aaral kung saan ay napakaseryoso. Dito po ay may kasama po tong kasiyahan, interes at masaya po tayo. Nakaka-discover po tayo ng mga bagay na gusto natin at masaya tayong gawin. Ayun po. Tama. How about Athena? Para po sa akin, yung masayang pagkatuto, halos same lang din po kaila Jassy and Marcos. Ito po may interest po ako dun sa pinagkatututuhan ko. Katulad nga lang po sa isang asignatura. Kahit na sabihin po natin, mahirap po yung asignatura na ito, hindi po yun isang hadlang para matuto po ako. Kasi masaya po ako na natututo ako dahil nakakakalap ako ng bagong kaalaman. And yun lang po. Mukhang nawala ang ating isang kasama. Okay, so ano nga bang masayang pagkatuto? Para naman sa akin, ang masayang pagkatuto ay ito po ay isang proseso ng pag-aaral kung saan hindi lamang po tayong tututo ng mga bagong kaalaman, kundi na-enjoy rin po natin ito. Ito po ay gaya ng isang sitwasyon kung saan hindi nakakabagot or nakakapagod po, di ba, yung pag-aaral, kundi ito po isang pagkakataon para po matuklasan yung mga bagay na gusto nating malaman sa isang masaya at makabuluhang paraan. Yun. So, nawala ata si Nicole. Napag-asapan na po natin ang masayang pagkatuto. Lahat naman po ato ng masaya ay paano po ba like nakakaapekto yung kaligayahan. Paano nakakaapekto ang kaligayahan sa kakayahan ng isang mag-aaral na matuto? Like may may effect na pag hindi tayo masaya is ano yung epekto sa isang mag-aaral? Ano kaya? Para sa iyo, Athena. Sa akin po, ano ba ang epekto ng kaligayahan sa ating edukasyon? Para sa akin po kasi, ito po yung nagkikip sa atin na interest po tayo. Ito po yung nagkikip sa atin na parang engage tayo dun sa isang
pinagtutunan natin yung edukasyon po, like yung sa isang asignatura. Parang ito po yung way natin na makatuto tayo ng mas maayos and marami tayong malaman. Hindi lang po dahil lang po sa masaya tayo nakasama natin yung makaklase natin. Kasi po, like parang interesado tayo dun sa bagay na yun. So like makakatulong yun sa edukasyon natin kasi mas tatatak po yun sa isip natin. And yun lang po. Yun. Para sa iyo, Marcos, paano nakaka-apekto ang kaligayahan sa ating pag-aaral o kung sa ating pagtututo? Okay, para po sa akin yung kaligayahan po ay malaki po yung epekto niya sa pagkatuto natin. Dahil kapag masaya po ang isang tao kapag nag-aaral, mas active po siya at mas mataas po yung chance na ma-overcome niya yung mga pagsubok na darating. And with this po, mas lighter din yung may feel niya na weight at mas mataas po or mas motivated siya sa kanyang pag-aaral. Tama. Para naman sa iyo, Jassy. Nakakaepekto ang pagiging masaya sa pagtututo dahil pag tayo ay masaya, ibig sabihin tayo ay motivated para makaano ng mga bagong kaalaman at mas ganado din tayong pumasok araw-araw sa bawat asignatura na sa ating like strand. Kumbaga, kung ito ay mahirap, mas nakakapa ano ang pagiging masaya. Yun lang. Hindi ako sa lahat ng sinabi niyo kasi 'di ba? Pag masaya tayo, kaya yung sinabi niyo, parang motivated tayo, parang ang galing ng lahat, parang ang gaan. Tas 'di ba, pag malungkot tayo, mahirap mag-focus, palagi tayong may distraction kasi nga malungkot tayo, di tayo nakakapag-focus, di tayo nakikinig. Tapos pag masaya tayo, syempre, positive yung effect sa ating pag-aaral, di ba? Kasi kapag masaya ang estudyante, mas madali para sa kanya ang pag-unawa ng mga aralin or ng mga topics. Dahil naging positibo yung emosyon niya. Tutulong ito upang magkaroon ng mas mataas na atensyon sa klase, mas mahusay na memorya at may mas malawak na imahinasyon. Sa kabaliktaran, kapag tayo ay malungkot, stress or malungkot, mas mahirap tayo na makapag-focus at mag-aral ng effective or ng maayos. Yun. At syempre, kapag tayo ay natututo, meron ding nagtuturo. Kaya, ano nga ba ang papel ng mga guro sa paglikha ng isang masayang kapaligiran sa paaralan? Marcos, para sa iyo? Okay, para po sa akin, ang guro ay malaki yung papel sa paglikha po ng masayang environment ng paaralan dahil sila po yung pangunahing tao na nagtuturo sa atin and nagre-reflect din po kung sino sila sa pamamagitan ng pakikitungo nila sa atin. At for example po, sa isang asignatura or subject, mas nai-inspire ako o mas motivated ako sa pag-take neto kapag yung teacher po ay very approachable at masayahin dahil po hindi po nakaka-intimidate or nakakatakot na paglalapitan sila ay for example po is very strict. Paglalapitan sila para nakakatakot, ganun, and nakadepende rin po ito if yung pakikitungo ba nila sa students is in a nice way or pag hindi naman po, nadi-discourage po yung ibang students sa kanila. Tama. How about Athena? Para sa akin po, ano nga po ba ang epekto po pag yung mga teachers po natin is, para po kasi sa akin, inspiration po natin sila. Like, para po sila po yung magsiset po as a model na makakatulong po sa atin para maka-experience po tayo na, kaligayahan. For example na rin po, pag kunwari po may demo po or may COT po yung isang teacher. So, syempre po, pag may ganun, di pa po, kakabahan po tayo. Like, kasi, pag kinabahan po yung mismong teacher, kakabahan din po yung mismong estudyante. So, pag kung yung mismo pong ang teacher po natin, yung mga educators po is smiley lang po sila, hindi po sila kinakabahan, puno lang po ng kaligayahan. Like, yung pag sariling pong teaching nila, hindi po sila yung
parang scripted, like ano lang, talagang flow lang ng kung paano sila magturo. So dahil doon, parang makaka-apekto din po yun sa mga estudyante na, ay, dahil ano, ganito yung teacher namin, kalmado lang siya, masaya lang siya, ganun na rin po kami. So like parang, ayun po, nagre-reflect din po, katulad nga po na sinabi ni Marcos, nagre-reflect po yung mga teachers po sa mga estudyante. So yun po. Para naman sa'yo, Nicole. So, ano po, no? Yung question po kasi na to is na talakay din po siya nung nakaraang episode. And balikan ko lang po yung yung sinabi po namin last time na ano, yung mga teachers po is sila po yung nagsiset ng mood. Sila po yung nagsiset ng mood ng buong klase. So, kung yung teacher natin, like for example, yung teacher mo papasok nga ng nakangiti, so yung buong klase is excited na makinig, no? Pero kapag yung teacher is papasok siya na poker faces, walang ka-emosyon-emosyon, ano tayo medyo hesitant tayo para tayong nawawalan din ng gana makinig. And doon din po sa napag-usapan namin nila Kuya Leven last time, yung mga teachers kasi sa kanila tayo nagre-reflect. Sa kanila tayo natututo eh. Sila yung sineset natin as inspirations, as model. So, isa sila sa mga big parts kung paano tayo nahuhubog bilang mga estudyante. Yun po. Para naman sa'yo, Daisy. Kagaya nga nung sabi ni Nicole, napag-usapan na po namin ito na last week, kasama yung Lagro. Malaki talaga yung papel ng mga guro sa pagbibigay ng masayang pagkatuto. Ang kanilang paraan ng pagtuturo, pakikitungo sa mga estudyante, at pagbuo ng masaya at positibong classroom environment ay may malaking epekto po talaga. Kapag po ang guro natin ay masigla, may malasakit, at gumagawa po ng mga creative na paraan ng pagtuturo, ay mas naiengganyo po tayo mga estudyante na makinig at matuto, di ba? Yun. Tama ang lahat ng sinabi or sagot nila, di ba? Kaya ang mga guro talaga ang nagsisilbing role model o sila yung nagsiset ng mood sa silid-aralan. Kaya kapag sila ay masaya, masaya din tayo. At kapag sila ay medyo hindi, medyo wala sa mood, na hesitant din tayo maki-approach sa kanila. Kaya naman, um, ano ang mga, para sa inyo, ano ang mga karaniwang dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang mga estudyante sa pag-aaral? Kung tayo din ay masaya, meron ding mga estudyante na nawawalan ng gana sa pag-aaral. So, ano nga kaya dahilan nito para sa iyo, Nicole? So, may mga certain times po kasi no na tayo bilang students, may mga times talaga na meron tayong may encounter na malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Like, for example, ah nasa school ka and then bigla mo mababalitaan na meron kayong kamag-anak na wala na or iba pang other news. Pero as a student po kasi, hindi talaga natin pwedeng i-judge yung isang kapwa natin estudyante pa kapag pumasok siya nang wala sa mood sa school kasi ano po hindi po talaga natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa pag wala tayo sa school kasi 'di ba hindi naman natin lagi-lagi kasama yung isa't isa. Yung iba, di mo alam, matindi na pala yung pinagdadaanan sa bahay, iba pala yung nararanasan niya kapag wala siya sa school. So, yun po yung mga naisip kong factors kung bakit may mga times na nakakaranas ng kalungkutan yung mga estudyante. Isa din talaga yun sa mga factors na napapansin natin pag nawawalan ng gana ang isang estudyante. Um, Ate Daisy, meron pa po ba? Okay, so kaya ng sabi ni Nicole yun. Ilan din po sa mga dahilan ay ang sobrang dami na gawain yun. Like boring yung paraan ng pagtuturo kasi minsan ganun nawawala ng gana, yung kulang sa motivation, yung pressure mula sa pamilya or sa ating paaralan ay minsan nakakawalan din talaga ng gana. At yung kakulangan ng
support sa emotional support. Minsan yung stress, pag stress po tayo ay minsan ay nakakawalan po ng gana ng pag-aaral, or pag tayo po ay may personal problem, ay nagiging hadlang din po ito sa interest ng ating pag-aaral, or nawawalan po tayo ng gana minsan sa ating pag-aaral yun, Jessie. Athena? Para naman po sa akin, siguro po yung isang mga bagay na nawawalang gana po yung mga estudyante is yung teaching style po na minsan po ng mga guro. Kasi minsan, meron po tayong different way ng pag-absorb ng mga natututunan natin sa mga teachers. And minsan po, yung teaching style ng guro, hindi po yun nag-a-apply po sa atin. So like, one of the po yun, na nawawalan po tayo ng gana kasi wala po tayong maintindihan po sa natuturo po sa atin. Since meron pong mga estudyante na nakakaintindi po ng ganitong way ng pagtiteach ng isang guro, meron naman pong iba po yung gusto nilang way ng pag-teach sa kanila ng mga guro para maintindihan po nila yung um, ituturo sa mga lesson, ganyan po. So, like, meron po, dahil po doon, dahil sa iba-iba po yung perspective po natin, iba po yung way po natin na maka-absorb ng lesson, yung iba po mga estudyante, nawawalan po sila ng gana pag ganito po yung way ng teaching. So, yun po. Tama. Meron pa ba, Marcos? Okay po. So nabanggit na po yung tungkol sa personal life natin, stress at way of teaching ng teachers. Pero para sa akin po, isa rin po ang kung niyakap po ba ng teachers ang trabaho nila. Dahil po, minsan po, ang mga teachers, instead na nakakatulong sila sa mga estudyante upang mag-grow and mag-nourish, ang nangyayari po is mas na-discourage lang ang estudyante, resulting na mawalan sila ng gana. For examples po is pag yung ah, hindi sila nagtuturo, ganun. Parang tinatamad sila sa trabaho nila since hindi nga nila niyayakap yung pagiging guro. That will affect us students na madi-discourage kasi po mababoringan tayo, and syempre po mabigat na workload yung i-study natin na sarili lang natin yung mga lessons na dapat yung turo ng mga teachers. Yun lang po. Madami talagang factors kapag nawawalan ng gana ang mga estudyante. Maaaring kakulangan sa interest, sobrang pressure, o kaya hindi magandang relasyon sa kapwa o sa mga guro at nawawalan ng koneksyon sa pag-aaral. Kaya naman, paano ba maaaring maging mas engaging at enjoyable ang mga klase? 'Di ba? Pag may nawawalan ng gana, meron din tayong paraan upang bumalik din ang sigla nila sa pagkatuto. Um, Marcos? Okay, so yung mga way po para po ma parang bumalik po yung parang inspirasyon natin sa pagkatuto is, for examples po, is yung mga teachers po na nagbibigay po sila ng games and prizes tuwing discussion po or mga or time nila. Dahil po with this po, yung mga students po, hindi lang sila parang aantukin or maboboringan sa classes dahil po merong way para ma-engage sila sa activities while still learning kung ano nga ba yung tinuturo ng teachers. So, at the same time, you're learning pero masaya ka rin dahil nakakapag-bonding kayo ng classmates and teachers mo. Yun po. Tama. Sobrang nakaka-excite kaya pag may premyo tapos like paunahan kayong sumagot, mag-aagawan pa sa premyo, gano'n. Nakakasigla ulit, 'di ba, sa pag-aaral. How about Ate Daisy ulit? Maaaring gawing mas engaging talaga yung klase natin sa pamamagitan nga ng mga interactive na activities tulad nga ng group works, or kagaya nga ng sabi ni Marcus ay mga educational games, mga storytelling, gano'n, at paggamit ng multimedia. Ang paggamit ng mga real examples at hands-on learning na ay nakakatulong din po upang mas maging relatable at interesting ang lessons natin.
maaari ding mga proyekto na konektado sa buhay para mas maging interactive yung klase. Tama, di ba? Mm. Athena naman. Ano po siguro, katulad po ng mga sinabi po ni Marcos kasi ni Ate Daisy, yung katulad po ng icebreaker po, na para hindi po masyadong seryoso yung classroom, no? Para pwede po mag-joke-joke po yung teachers or yung kahit po yung mga estudyante na makikip din po sila na close din po. Mag-improve po sa relationship nila sa teachers at ng estudyante. Hindi lang po yun, dahil doon, mas natututo po yung mga estudyante kasi nga po, hindi na po sila masyadong like tense, hindi na po sila seryoso. So like yung attention po nila dahil po sa entertaining na po yung subject or entertaining na po yung pag-way po ng teach ng teacher po. Like yung attention po nila mapupunta po dun sa tinuturo po ng teacher, which is po is good po para po makip po sila na engage dun sa lesson. Yun po. Salamat. Si Nicole naman, baka may karagdagan pa. Yes, agree po ako dun sa mga sinabi nila na using interactive games para para mas lumabas yung natutunan ng mga estudyante kasi as a student po no, may mga times na pag yung mga teachers is nagpapalaro sila, ginagamit nila sa games yung mga lessons na tinuro nila. Mas mabilis po nating nare-recall kasi merong challenge sa gagawin natin and meron ding prices minsan. And also, agree din po ako dun sa sinabi na group works. Kasi kapag may mga group works po kasi 'di ba mas nakaka-interact natin yung mga classmates natin. So, hindi lang yung naiintindihan mo yung matatatak sa isip mo bagkus maririnig mo din yung side ng iba kung ano yung take nila dun sa lessons and in that way mas magkakapag-share kayo ng mga natutunan nyo hindi lang yung sayo lang. Ayan. Mas masaya talaga kapag interactive yung klase at nagbibigay buhay sa silid-aralan, ganun. At syempre, at the same time, yung kumbaga learning and at the same time having fun, ganun. 'Di ba? Hindi nawawala yung learning at kaya naman natin yun ipagsabay para bumalik yung sigla ng mga estudyante na nawawala ng gana sa pagtututo o sa pag-aaral nila. Kaya naman, mayroon bang um, sa inyo, sa mga school programs ninyo o activities na napatunayang nagpapasaya sa mga estudyante? Baka meron kayong may ibahagi sa inyong paaralan. Athena? Katulad po ng ano po, ah, hangman po, like, para po, like, syempre challenging po siya, di ba? Kasi, ang purpose po nun is, dapat po, may save ka po ng isang person. And dahil po doon, like, parang makaka-interact ka po na, ay, kailangan namin to masagot. So, as a challenge to na kailangan namin masagot para hindi po matuloy, like, hindi po siya matuloy yung pagkahang dun sa Yeah. and nakakaano po yun, nakaka-exciting po siya kasi matcha-challenge ka po na matcha-challenge po yung sarili mong knowledge about dun sa lesson na kung nakikinig ka ba, kung naintindihan mo ba yung tinuturo sa'yo ng teacher mo. And dahil po dun, makaka-engage ka po dun. So, like, isa po yun sa mga activities na pinapagawa po sa amin ng advisor po namin, sarili po namin advisor sa subject. So, yun. Siyempre, interactive din yun, no? Tsaka nakakapag-engage din tayo sa kaklase natin, ganun. Kapag may mga idea sila, pwede natin yun sagot, kumbaga. Sa inyo naman, Marcos. Okay, tama nga po yung sinabi ni Athena, no? That time din po nung naglalaro kami noon, napakasaya po talaga. And also, isa rin po yung mga extracurricular activities na ginagawa sa school para mas maging engaging ang pagkatuto natin. And based on my personal experience po, pag nagkaroon po ng mga extracurricular, for example, is yung mga contests and programs during intramurals, hindi lang po yung mga direktang pagkatuto natin. Kumbaga natutunan din po natin yung ibang aspeto o mga kailangan nating matutunan as we grow up in life na ma-apply natin sa araw-araw nating buhay. For example po is pag
yung leadership po natin and yung sportsmanship po pag sumali tayo sa mga ganitong contest. And with this po kasi mas makaka-engage natin yung mga tao kahit hindi po natin sila classmates sa school natin. Sa inyo naman, Nicole. For me po, isa sa mga activities na napatunayan kong ano talaga siya, nakapagpasaya talaga siya sa mga students is yung ano po, nagkaroon po kami ng festival dance. Last month po ata po. Nagkaroon po kami ng festival dance. So, kaklase ko po kasi si Marcos tsaka si Athena. And ano po, dun sa mismong practice po, masaya po siya kahit may mga times na nakaka-stress din. Pero isa po talaga yun sa nakapagpabuhay ng diwa ng kasiyahan sa school namin. Kasi ano po, hindi po sa nalabas namin yung talents namin and yung mga sayaw na meron kami bagkos. At the same time po is nakita din po yung mga natutunan namin about sa kultura natin, mga Pilipinos, mga festival dances po natin. Maganda. Kay Ate Daisy naman. Oo, syempre yung mga activities na nagbibigay ng break mula sa regular nating klase, like mga Valentine's Day, mga program sa school, kagaya ng sabi ni Marcos na intram, mga field trips, contest, mga science fairs, talent shows, at yung mga sport fest. Or pwede ding mga leadership camp if yung school nyo meron ganyan mas masaya talaga. Basta yung mga activities na nagbibigay ng break sa ating mga estudyante mula sa regular class ay nagbibigay saya sa ating mga estudyante. Tulad din ng mga extracurricular clubs, kagaya ng music, arts, o mga sports ay nakakatulong din upang ma-develop ang ating interest, masaya na tayo at may natututunan at nade-develop ang ating interest at saka social skills sa mga ibang bagay. Yun, Jassy. Sa paaralan naman namin, every after class is meron kami sports fest, ganun. Nakakapaglaro every after class at yun naman yung pag pumapasok sila sa paaralan, yun yung nilulook forward nila every hapon para naman may motivation sila at inspired silang pumasok, di ba? At syempre, uso pa ba ngayon yung field trip, di ba? Yun yung isang activity sa school na nilulook forward din. Especially sa mga elementary, mas ano to sa mga elementary ay yung pinapasyal sila sa zoo, sa atin naman minsan sa museum, social no. Social yung swerte yung mga elementary ngayon, yung mga daycare, yung mga kinder, pumupunta na sila sa zoo, ganon. At At syempre, mayroon ba tayong personal na kwento o karanasan kung saan naging masaya at nakabuluhan ang iyong pagkatuto? Ah, bukod sa paaralan, meron din tayong personal na karanasan. Mag-share tayo nito ngayon isa-isa ng personal na karanasan um, na naging masaya tayo sa ating pagkatuto. Sige, unahin natin si Nicole. So, isa po sa mga personal experiences ko kung saan masaya talaga ako. And kasi tayo may natutunan ako is ano talaga siya, yung nag-radio abroad po talaga kami sa Very good. school. Opo, kasi ano po kami, English Journal po yung elective po namin. And ako po nun si Marcos, magkagrupo po kami. And then di ko po siya makakalimutan kasi may mga times talaga na kahit morning po kami, pang umaga kami, yung pasok namin 6 to 12, ginagabi talaga kami minsan. Kami minsan na naabutan namin yung uwian ng mga panghapon kasi sobrang busy namin mag-rehearse nung mga lines namin. Basta talaga, sunuga talaga ng kilay. Doon sa mismong
gaya nga po ng sinabi ko dati, ah, dun sa mismong time kung saan nagpe-prep lang, nandun talaga yung pressure. Pero kapag na-presenta namin siya dun sa teacher namin, is parang nabunutan ng pineksano sa dibdib kasi finally wala nang iisipin at the same time, natuwa din po yung ano namin. So yun po, masayang masaya po yun. Abroad, English. Actually, galing ako ng Filipino na group at nalipat ako sa English. And same din tayo na experience ganun, inaabutan din kami ng kaka-rehearse, tsaka pag pressured kami, ganun. Pero at the end of the day, napapalitan ng compliment at acknowledgement ng aming coach, ganun. Athena? Isa po sa ano po, masaya pong activity na ginawa po namin is yung Zumba po. Zumba. Kasi po doon po sa wait lang po, doon po kasi po sa Zumba, like mag-aano po kami, mag-share po kami ng mga dance move na kayang-kaya po ng mga matatanda po. Since po nga po yung Zumba po is for older people po siya. And ang nung time lang po noon, nakakatawa lang po kasi siya kasi ano po yung pinagagawa po namin doon is nagsishare po kami ng mga dance move na puro kalokohan and parang hindi na po kaya ng mga matanda na sinasabi na po namin sa isa't isa na ay baka makakuha na naman ng sakit ng likod ng mga matatanda dahil dyan. So parang ano po doon, natutunan po namin kasi na mag-isip po ng mga dance move na para po sa mga matatanda is ano po siya, very mahirap po siya para sa akin kasi ano po, as someone po na sumasayaw, usually po na sinasayaw ko po is mga mahihirap po siya o kaya po yung pang teenagers po, like for youth. And na-challenge po kami noon kasi nga po, para po sa matanda po dapat yung gagawin namin mga dance move. So, dapat easy lang po siya, ganyan, and hindi po siya parang maarte, ganyan-ganyan. So, parang ano po, nakakatawa lang po nun. And actually po, kagrupo ko po nun si Nicole, si Inojales po. And alam niyo po yung mga kalokohan na ginagawa po namin nun. And pero kahit naman po na ganun, mahirap po siya. Nag-enjoy po kami dun sa ginawa po namin. Napasaya po namin yung mga audience po na which is yung teacher din po namin. So yun po. Pinakamahalaga talaga yung nag-e-enjoy tayo at napapasaya natin yung iba. Ate Daisy, may karanasan po ba kayo? So sa akin naman, gaya ng sabi ko nung last time, is araw-araw talaga masaya sa akin eh. Kasi sinusure ko talaga na na araw-araw is na-enjoy ko yung pag-aaral ko. At dapat araw-araw masaya ako, gano'n. Pero may mga times talaga na parang nangingibabaw yung saya ko tuwing may mga activities, may mga intrams or programs na mas na-enjoy ko talaga yung pag-aaral pag na-break yung regular class. At kagaya nung may isang subject kami nung grade 11 na lumabas kami ng school at parang tumulong sa mga students sa labas ng school, parang nagluto ng lugaw, namigay ng mga foods, ng mga extrang damit sa mga estudyante, tumulong, like, nagturo, nagbigay ng mga extra notebooks or mga papel na pwede pang magamit ng mga estudyante. Ganun. Kay Marcos naman. Okay po. So yung isa sa mga personal experience na naranasan ko, which is masaya at makabuluhan, is marami po eh. Pero ang isa ko po dito is kung kay Nicole po, is yung radio broadcasting namin. Para po sa akin is yung TV broadcasting naman po namin. So magka-group din po kasi kami ron. And that time po, ayun nga po, masaya po kasi nga po, after class, diretso po agad kami para mag-rehearse. And inaabot po kami ng gabi. And that time din po, syempre po, masaya po habang nag-rehearse kami or nag-practice dahil isa po sa mga ginagawa namin is pinaglalaroan namin yung green screen nun. Ang ginagawa po namin is
while nag-rehearse kami, yung green screen po minsan, ano po, umaapoy po. Minsan naman po, picture na nakakatawa. Tapos, isa rin po dito is yung nabanggit po ni Nicole kaya na festival dance. Dahil po, dito po, hindi lang po saya or yung naranasan namin dahil during practices po, may mga natutunan din kami which is yung kung gaano kahalaga ang communication and cooperation and kung papaano po namin mamamanage yung time namin ng maayos. And with that naman po, at the end naman po, napakasaya po kasi po kami po yung isa po kami sa mga nag-champion that time. Yun po. Before ako Okay. okay, sige, go. Okay. Sige po. So, before po, no, ngayon po na narinig na po natin, no, yung personal experiences ng bawat isa about sa mga extracurricular activities na nagpasaya sa atin. Ngayon naman po, ask ko po kayo if ano po sa tingin nyo yung epekto ng teknolohiya para sa mga estudyante na katulad natin? Siya po ba ay nakakatulong or hindi? So mag-start po tayo ngayon kay Ate Jassy. Ate Jassy naman po. Yung technology kasi, nakakatulong talaga siya sa generation natin ngayon. Kasi sa generation natin ngayon, lalo na sa pag-aaral, mas nagagamit natin ito. Mas tawag nito, dito tayo tawag nito, naglilin, kumbaga. Dito tayo nagde-depend ngayon kasi gumagamit tayo ng PowerPoint, ngayon yung mga interactive na uh, presentations, dito natin yan ginagawa. Tsaka, nagiging mali lang ito kapag hindi natin ito ginagamit ng tama. Yun lang. How about kay ano naman po, kay Ate Daisy? Ano po sa tingin niyo yung epekto ng teknolohiya para sa atin? Okay, so gaya ng sabi ni Jassy, ay malaking tulong talaga yung teknolohiya or technology sa edukasyon dahil mas pinapadali nito ang access sa impormasyon at ginagawang mas interactive yung pag-aaral natin, di ba? May mga educational apps, video tutorials, pag tayo ay naghihirapan, di ba, konting lapit lang sa YouTube, ganon, tutorials, at mga online resources talaga na nakakatulong sa mas mabilis na pagkatuto. Pero minsan, nagiging hadlang dito, di ba? Lalo kung ginagamit na natin sa maling paraan, tulad ng sobrang paggamit ng social media, ay nagdudulot po talaga ng distraction at sobrang paggamit po ng AI, di ba? Kasi minsan nakadepende na po tayo sa AI, yung mga assignments, projects na written, konting search lang or konting ask lang sa AI. After a minute, di ba, may sagot ka na, di mo na kailangang mag-isip, di mo na kailangang mag-brainstorming. Kaya mali talaga na minsan ay nakadepende tayo sa AI yun. So, maraming salamat po sa sagot ninyo. No? How about Marcos po? Okay, so yung paggamit po ng technology natin ngayon is maganda po siya actually dahil with this po, mas madali po yung access natin sa mga informations. Tulad po nung sinabi nyo na yung PowerPoint po, lagi natin siya ginagamit ngayon. And minsan po, or madalas, may mga biglaang exams or quizzes, which is yung PowerPoint naging helpful dahil na-download po natin ito at with this, magagamit po or ma-access agad natin yung lessons para makapag-review po agad tayo in case na wala tayong physical notes. Pero po, sa tingin ko po, even if it's good for us, we should still use it responsibly because sometimes nagiging distraction siya sa atin tulad nga po ng excessive use of social media and yung pagiging dependent po sa AI. Kasi I believe that pag naging dependent ka sa AI, wala kang natututunan dahil higit sa dahil hindi ikaw yung sumasagot nung mga activities na pinapagawa sa inyo. At ano din po, hindi po tayo natututo ng mga bagay na ma-apply natin sa personal life natin. Ayun po.
Ikaw naman, Athena, anong masasabi mo? So, ano po, agree naman po ako dun sa nakakatulong nga po talaga yung technology sa atin. Lalo-lalo na po siguro nung time ng pandemic. Kasi po, alam po natin no, hindi po tayo pwede mag face-to-face po nun. And yun lang po yung way of learning po natin, which is yung technology. And para po sa akin, based on my personal experience po, naka-help naman po siya sa akin na mag-learn. Lalo na po yung mga apps na ano po siguro, yung mga quizzes po, like ganun. Like yung booklet, na ano po siya, nakakatulong since, ano siya, way po siya na, i-keep ka na entertaining habang natututo ka po. And, yun nga po, maliban din po sa pagiging helpful po niya, agree din po ako sa fact na ito ay isang, ano din po, disadvantage po sa atin. Kasi, yun nga po, masyado na po natin naaabuso yung technology these days na masyado po tayo nagde-depend doon na, ay, tinatamad na akong gawin yung assignment ko. So, like, search ko na lang to kay AI, siya na lang to yung ganun. Which is, disadvantage po yun sa atin. Kasi po, syempre, pagdating po ng periodical, mayroon pa po ba tayong magagamit na, doon, cellphone doon, yung technology po doon. So, magpapakita lang po tayo doon na hindi wala po tayo natutunan sa bagay na yun, na hindi po natin kayang gawin yung mga bagay na tayo lang po mag-isa. And, nakaka-ano po yun, nakaka-disadvantage po and ano lang po siya, na yung way ng teaching, yung teaching po ng ng teachers po natin, parang po kung wala na po siyang silbi kasi po ginagamit na lang po natin yung technology, which is yun nga po, disadvantage and both advantage din naman po siya. So yun po. Maraming salamat po no, sa mga maganda niyo pong kasagutan. And para naman po sa akin, regarding po sa question na to, tama po yung sinabi ninyo. Si Masmi din po na yung technology is meron advantages and disadvantages para sa ating mga students kasi sabihin na lang po natin yung mga tools sa mga tool technology is nakakatulong siya minsan para mag-arrange or para mag-assess atin sa mga PowerPoint presentations kapag magre-reporting tayo or kapag meron tayong mga ipapasa na needs na need ng graphics. So nakakatulong po talaga siya. And ang disadvantages lang po talaga na nakikita ko sa kanya minsan is kapag hindi po kapag yung isang estudyante is masyado na siyang dependent sa paggamit ng nung technology na yon. Like for example, yung ChatGPTs, yung mga artificial intelligence, ano po siya, disadvantage po, naabuso natin yung is para doon lang siya. Kasi, di ba may mga times na may mga estudyante talaga na yung simpleng pagsulat na lang ng essays or pagbibigay na lang ng sagot is inaasa pa nila doon. So, that way, wala tayong natututunan. May napapasa nga tayo pero wala tayong natututunan. And I believe na kahit kapag ganun po tayo, no, may napasa man tayo pero inasa lang natin sa mga AIs, nandun yung guilt na may napasa nga ako pero in the end of the day, wala talaga akong alam. Doon talaga alam kung paano ito ginagawa, ganun. So, maganda po yun na alam po natin or aware po tayo sa advantages and disadvantages ng technology. Ngayon naman po, ano naman po yung sa tingin nyo ay maaaring gawin ng paaralan ng bahay natin or ng pamilya natin at ng pamahalaan para matipo na yung education natin mga estudyante is hindi lang siya effective but at the same time, fun din po siya. Mag-start po tayo kay Mr. Alvarado. Okay. So, sa tingin ko po, ang isa sa mga maaaring gawin ng pamilya at paaralan and pamahalaan upang matiyak na hindi lang po epektibo yung pag-aaral natin, ngunit masaya rin, is by making, isa po dito yung sa paaralan po, maaari po silang magbigay ng evaluation sa teachers upang malaman po kung talaga bang yung teachers na yun is maganda po ba yung dating sa estudyante and masaya kasama, hindi lang yung talagang nagtuturo lang sila and hindi naman talaga tayo masaya or minsan discouraged pa tayo sa kanila. And for me naman po, sa family naman po, mahalaga and malaki na po yung ginagawa nilang suporta sa pag-aaral natin by pagbibigay sa atin ng
mga allowance and yung pagpapakita ng support nila pag may sinasalihan tayo mga contest. And sa pamahalaan naman po, sa tingin ko po, ma-ensure po nila na masaya yung education natin pag pag mas tinutuunan po nila ng pansin yung mga students, like nagbibigay po sila ng mga programs, mga ganun po. Yun lang po. Thank you, Marcus, no, sa napakaganda mong sagot. Now, let's hear more from Ate Jasmine. Ate Jasmine, naka-off mic po kayo. Sorry. Okay, so para naman sa akin, for the family, sa family, malaking ano na talaga yung support na binibigay nila, like emotional support, financial, ganun. At syempre naman sa ating pamahalaan is makakapag-establish sila or makakapag-implement sila ng mga programang pang-edukasyon. Ganun. And most especially sa paaralan naman is yung nagbibigay sila ng safe at inclusive na environment para sa lahat. Yun. Thank you po, Jassy. Now, let's hear from Athena naman. Sige, Athena. Start po tayo dun sa family po. So, based on my personal experience po kasi, like, namamotivate po akong mag-aral, maging happy sa pag-aaral. Pag sinasabi po sa akin ng mga parents ko, ay sige lang, sali ka lang dyan, kami na bahala sa mga expenses mo, ganyan. So, parang ano po dun, nakaka-touch po siya and nakaka-motivate na, ay, mag-aaral na nga ako ng mabuti, lalo pa kasi yung mga magulang ko, supportive po siya sa akin. And para dun po sa paaralan and yun nga po yung mga sinabi po nila na i-keep po natin na safe environment lang po and happy lang po and siguro po yung by start po na nasasabihin po sa atin ng mga educators na tayo mag-aaral lang tayo para sa sarili nating future, hindi para sa grades ganyan, para lang ma-meet natin yung expectations nila, hindi para doon. So parang maging close lang din po tayo sa isa't isa na ganito, like parang malaman natin yung ano ba yung mga abilities, ano ba yung mga tinatago ng ganito, like ganyan. Kasi meron po mga taong mahihiyain kasi na hindi po sila open sa teachers nila o sa mga classmates po nila dahil doon. So like parang pag open po yung yung room po natin, open po yung klase natin, like mas magiging mas masaya po siya and mas interacting po sa isa't isa. And yun lang po. Thank you, Athena, no? Si Ate Daisy naman po, ano po sa tingin nyo yung maaaring gawin ng paaralan, pamilya, pamahalaan para ma-ensure na hindi lang effective yung pagkatuto ng mga estudyante but at the same time masaya po? Okay. So, ang ating mga paaral naman ay dapat siguro magpatupad ng mas dynamic at mas interactive na teaching methods, di ba? Kasi pag interactive ang ating teaching method is naiengganyo yung ating mga estudyante na mag-aral at para naman sa Sige po, no? Habang hindi pa po stable yung internet connection ni Ate Daisy, mag-move forward na lang po muna tayo sa ating next question. So, para po sa atin, no, bilang mga estudyante, ano po yung rinting i-share sa mga kapwa nating estudyante para maging masaya din yung pag-aaral para sa kanila? Or in short, ano po yung mababahag natin sa mga kamag-aral natin na gusto din makita yung kasiyahan sa sistema ng edukasyon? Mag-start po tayo kay Athena. Sige. Ano po, kung ako po siguro magbibigay po ako ng advice o tip para maging masaya nga po yung parang yung pagka-learn po ng mga estudyante is try nyo muna kahit na
mahirap po yung isang subject, try nyo muna like i-understand or kaya magbigay po kayo ng sariling yung suggestion. Try nyo po maging open sa classroom na, ay ma'am, hindi ko po ito naiintindihan. So, pwede po bang paki-explain po yun? Kasi po, kung hindi tayo magiging open, tayo din po yung mag-aanid po nun. So, like, para maging entertaining, maging masaya po yung klase, and makaintindi, and imbis lang po na magiging masaya, may matutunan ka rin po. Kailangan po natin maging open sa isa't isa. And siguro po, keep po natin yung pagiging mahiyain na parang i-interact na lang po talaga tayo sa mga kaklase natin. Like, kapalan po natin yung, kung kailangan, kapalan pa natin yung face natin na, ay hello, kung nga po sa first day na ganito, syempre wala pong magkakakilala. So, pag ganun po, like, kailangan mo talaga maging, extrovert, maging social friendly na, ay, hello, ganyan, ganyan. So, para kasi pag mas marami ka pong mga friends, so mas marami ka pong nakiki-interact, may mas marami ka pong matututunan. And hindi lang po sa mga matutunan, magiging masaya ka rin po. Ganyan po. How about si Kuya Marcos naman po, ano masasabi ninyo? Okay, so tama po si Athena, no, na maging open po tayo at wag po tayong mahihiya. And I advise din po na sumali tayo sa mga clubs, mga ganyan po. Maging ano po tayo, social po tayo dahil hindi lang po pag sumali po tayo sa clubs, hindi lang tayo makakapag-socialize sa mga ano natin, sa mga schoolmates, kundi matututo rin tayo ng mga bagay and ma-share nila yung mga advices and usually yung mga makakasama natin sa clubs may mga older students, that's why pwede tayo humingi sa kanila ng mga advices na kung ganito, ano pong pwede kong gawin. And bukod sa lahat is, wag po nating hahayaan na magpaapi tayo sa kapwa natin estudyante. Kaya po, I suggest na maging open po tayo sa mga teachers and friends natin sa school. How about Ate Jazzy naman po? Ano pong masasabi ninyo? Tama yung lahat ng sagot nila, di ba? Yung huwag tayong mahiyang mag-approach at makipag-interact kapag may problema o may hindi naintindihan, ganun. At wait lang. Kalimutan ko yung, wait lang po. Okay, okay. At syempre, i-prioritize na natin yung mag-enjoy na tayo sa bawat pagkatuto natin at huwag kalimutan na simulan ang araw sa paaralan na nakangiti para tuloy-tuloy yung mood natin. Yun. Thank you po, Ate Jassy. Si Ate Daisy naman po, ano pong tips yung bibigay nyo sa mga kapwa natin, estudyante, para ano po yung mga tips na gusto ibahagi sa kapwa natin estudyante na gusto din makita yung kasiyahan sa sistema ng edukasyon? Okay, so masasabi ko na ang pag-aaral ay mas magiging masaya kapag tayo ay natututo tayo sa paraang hindi nakakabagot at hindi po tayo na-stress dahil upang gawing mas enjoyable ang ating pag-aaral, mahalagang hanapin ang yung pinakamahusay na paraan ng way upang matuto na parang effective yung sa atin, yung way na mas dito na way, parang madali tayong matututo pag ito yung ginagamit natin, tulad sa paggamit ng mga mind maps, flashcards, or panonood ng mga educational videos. Nakakatulong din yung mga group studies, dahil mas masaya talaga at madaling intindihin ang lessons kapag may kausap o may kalaro tayo sa reviews. Bukod dito, dapat din natin bigyan ng halaga ang ating mental health. Hindi kailangan magkapagod tayo ng sobra. Mahalaga rin po ang magkaroon ng tamang oras upang manatiling motivated po at energized po tayo. Dahil ang pag-aaral po ay hindi lamang tungkol sa mataas na grades, kundi tunay na pag-una at paggamit ng tutunan sa ating buhay sa totoong isang mabigat na gawain ay gawin itong isang paraan or pagkakataon para matuto, lumago at ma-enjoy ang ating pag-aaral.
Sige, maraming salamat po, Ate Daisy, no? Ako naman po, yung tips po sa mga kapwa ko, yung may share ko lang po sa mga kapwa ko mag-aral na gusto nilang ma-experience yung kasiyahan or yung kaligayahan sa sistema ng edukasyon natin is, yun nga po, lumabas po tayo sa comfort zone natin. Kaya, palagi po sinasabi sa ng mama ko dati na na no man is an island, which means walang tao na kayang mabuhay na siya lang mag-isa. So meron naman po talaga mga tao na mga introverts na ni-enjoy nila kapag sila lang mag-isa, kapag me time lang sila. Pero kung gusto po rin na like ma-enjoy natin yung pag-aaral, need po natin makipag-socialize talaga kasi sa school, meron tayong mga tao na makikilala na iba yung personality niya, and ito naman, iba din yung personality nito. Iba-iba po tayong pagkatao. But the point is, para ma-feel natin yung saya is, kailangan nating mag-explore. Hindi tayo mag-stay lang sa isang spot, but need natin i-explore yung mga wonders or need natin mag-adventure sa mga bagay-bagay para ma-feel natin, maintindihan pa natin lalo yung ano ba ang edukasyon. So, maraming salamat po no, sa napakagandang mga katanungan, napakagandang mga kasagutan ninyo sa episode natin ngayon. At para lang po sa summer session, binibigay ko na po ang pagkakataon para kay Athena para i-summary Ayan. po ang ating. Salamat, Ino. And po, sa summarization po natin na, ang dami po natin na pag-usapan po ngayon. So, nagsimula po tayo sa ano ba yung masayang pagkatuto sa inyo. So, ang narinig ko po dito is, sabi daw po dito sa masayang pagkatuto is yung nagkaka-engage po tayo sa isa't isa, nakakapag-interact, and yung mga teachers po natin, nagsiset po sila as as inspiration sila po yung nagsiset ng parang kaligayahan para maging maligaya po yung environment po natin. And yun nga po, napakaganda nga po talaga ng mga kasagutan. Po, doon na din po sa nga po ba yung mga nakakawalang gana para sa mga estudyante doon sa pag tuwing nagtuturo, like yung mga teachers. And doon po nalaman ko rin po na ay hindi lang po pala ako yung nawawalan din ng gana pag ganitong bagay, ganyan, ganyan. So, po siya, nakaka-relate din po sa mga ganon. And siguro po doon po sa mga tips po na para doon sa mga gusto pong mag-engage po yung parang pag-aaral, maging masaya po yung pag-aaral nila. Napaka-effective po talaga nun. Agree po ako dun sa mga tips po na. And dun po sa mga tawag dun, dun po sa mga reason po kung bakit po ba dapat tayo makipag-engage dun sa mga po. And maliban po dun, wait lang po. Paano ba makakatulong yung isang masayang sistema sa isang bansa? Parang dun sa mga sagot niyo po dun is nakakatulong po siya sa akin. So like gagamitin ko na po siya from now on para po maging mas masaya po ako sa lesson po namin. Kasi po sa totoo lang po, I'm being honest, na past few days po is nawawala na po akong gana mag-aral. Dahil po siguro sa stress, yun nga po, yung mga one of the reason nga po kung bakit nawawala ng gana yung mga estudyante. And siguro po dahil din sa distraction. So yung totoo nga po talaga yung teknolohiya, nakakatulong po siya, pero disadvantage po din po sa atin. So like advice ko rin po sa mga ka-age ko po, o mga kamag-aral na wag po tayo masyadong mag-rely sa technology. And yun po para sa summary. So, meron po ba kayong pwedeng i-add? Marcus? Okay, yun po, no? So, na-summary na po ni Athena. And gusto ko lang po i-add na yung pag-aaral po, hindi lang po siya about sa pagkatuto, kundi dapat ay masaya rin tayo dito. And sa pamagitan po, pag masaya po tayo nag-aaral, mas mataas po yung positivity and mas mataas po yung chance na magiging success tayo sa buhay. And hindi lang po dapat yung pag-aaral ang maging masaya.
kundi dahil kailangan din po tayo po ay magandang pakikitungo natin sa ibang kamag-aral para maging masaya rin po yung experience nila sa learning. Ayun po. Okay po, para po sa ating announcement ay Jessie, take it away. For further announcements po, ito po, abangan muli ang Team Kidapawan on April 26, 2025, Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. YouTube, available on YouTube and FB page, Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. At naway po ay marami po kayong tutunan sa amin ngayong hapon. Kasama po ang Kidapawan mula kay Marcos, Athena, Jassy at Nicole. At salamat po sa nanonood at naway ay subaybayan niyo po kami hanggang sa susunod po na Sabado. Maraming salamat po. Bye!